Attorney, iba't ibang grupong nagsama-sama para pumabuo ito na hangarin pong mapanagot itong mga sangkot sa korupsyon. Sino-sino pa po ba ang mga bumubuo ng grupong ito, Attorney Irene, at ano pa po ba ang layunin bukod po sa pagtutok po sa mga anomalyang flood control projects po, Attorney Irene? Well, bukas ito sa lahat ng grupo, no? Walang kulay naman rin ang pwedeng lumaban sa korupsyon. Kung yan ay sabihin po natin kasama sa iba't ibang mga partido, walang problema po dyan. Ang minimum basis of unity lang naman labanan ng korupsyon. Kaya bukas ito sa lahat ng political organizations, civil society organizations na naiinis na sa nangyayari po sa ating bansa at sa usapin ng korupsyon. At ito'y sa panawagan po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, nung siya po ay nagsalita nung State of the Nation address noong July 28. At pinahayag nga niya na maya naman kayo, no? So ang ibig pong sabihin nito kailangan nang ihinto itong naging kalakaran sa DPWH at mga kontratista at talagang habulin po natin yung mga gumagawa ng ghost projects, no, o substandard projects at kumukuha po ng ito syempre bawal ito, malaking kickback sa bawat proyekto na naimplementa ng DPWH. And of course, I understand, Attorney Irene, na bukod po sa inyo, ilan po sa mga kabilang po sa grupo ninyo ay mga kilala na rin pong mga personalidad, sina Attorney Luke Espiritu, Attorney, para nakita ko rin, si Attorney JB Bautista at si Calio Didi Guzman, Attorney Irene. Yes, ito'y panimula lang, no? Dahil pinag-usapan nga kaming mga magkakaibigan, no, galing sa iba't ibang mga grupo na umpisahan na natin. At kung mananawagan tayo sa iba't ibang mga organization, pwede naman silang sumama dahil sabi ko nga, walang kulay ang paglaban sa korupsyon at importante lahat ng grupo, no, ay sumasama dito. Kaya ang panawagan nga po namin sa ating Pangulong Bongbong sana hindi lang sa mahinto sa usapin sa ginawa po niyang shame campaign, no? Maya naman kayo. Tapos pangalawa, binanggit na po niya yung mga kontratista na masabi po natin kumukuha ng malaking proyekto sa iba't ibang mga flood control projects dito sa ating bansa. At naglunsad rin po siya ng sumbungan bayan. Opo. No? Pero hindi naman dapat mahinto dito. Dapat magkaroon na rin po ng independent commission dahil hindi natin maasahan syempre ang House of Representatives. Of course, marami po dyan ay matitino, no? Meron ring hindi. At hindi rin po natin maasahan rin ng Senado dahil sila yung gumawa ng General Appropriations Act. So they will be investigating itself. So the pressure, of course, will be there na hindi natin makikita. Baka hindi talaga nila malalaman kung anong punot dulo nitong usapin ng korupsyon sa flood control projects at iba pa. So in other words, sa Attorney Irene, naniniwala kayo na hindi matutuldukan itong issue ng korupsyon kung hahayaan lang natin ang Kongreso, partikular na ang Kamara at ng Senado, na mag-imbestiga sa sarili nila kasi hindi naman sila kukuha ng bato na ipupukpok sa kanilang sariling ulo, Attorney Irene? Pwedeng sabihin nga ganun, Reggie, dahil maliwanag naman may conflict of interest. Sino ba ang nagpasa ng General Appropriations Act? Hindi ba ang Kongreso? Sino ba ang nag-insert ng iba't ibang mga proyekto sa loob ng General Appropriations Act? Hindi ba ang mga miyembro ng House at miyembro ng Senate? Kaya ito yung sinasabi nga natin na mahirap na maimbestigahan
ng House and Senate itong usapin na ito dahil alam nila kasama nila yung mga taong pinag-uusapan dito. Last week, Attorney Erin, nakapanayam din po dito sa aking programa si Baguio City Mayor Benji Magalong. At katulad po ng sinabi ninyo kanina, katulad po ng paniniwala ng grupo po ninyo na dapat magkaroon ng isang independent body na mag-iimbestiga, tututok doon sa mga anomalya ng sa gayon na hindi makukulayan ng politika at hindi maabsuelto yung mga tunay na dapat managot, Attorney Erin. Tama po 'yan at alam natin no at itong grupo naman ni Mayor Benji Magalong, itinatawag nilang Mayors for Good Governance, no sumasama rin po sa usapin ng ganito dahil kung titigan nga natin mula po nung nakaraang taon, no, si Mayor Benji Magalong ay nagsasalita tungkol sa korupsyon sa iba't ibang mga proyekto ng ating gobyerno. Kaya importante, alam ko na maraming nalalaman rin po si Mayor Benji Magalong yung kalakaran dyan, dapat kasama rin po siya sa panawagan pong ito. Malay ba ho natin kung ang ating Pangulo ay talagang magiging seryoso ang pagtugis ng mga masasamang elemento sa DPWH o sa Kongreso, baka si Mayor Benji nga kasama po sa Independent Commission. Hindi po natin alam, no? Pero pwede rin po siyang tumulong diyan. At handa dapat ang taong bayan, no, para magsumbong sa hotline ng ating Pangulo, yung Artikulo 11 rin nagtayo ng Facebook kung sa page kung saan pwedeng magsumbong yung mga tao sa mga nakikita nilang substandard projects, no? Importante po ito. At bilang Pangulo rin po ng Liberal Party, nananawagan po kami sa ating Pangulo na i-certify as urgent na rin yung Freedom of Information Act dahil ito ay isa sa mga masabi po natin sandata para labanan ang korupsyon dito sa ating bansa.